Madalas kapag nabibigo ang isang leader, tinitingnan natin ang abogado. Sinisisi ang legal team, tinuturo kung sino ang nagkamali sa argumento. Pero sa kaso ni Rodrigo Duterte, may mas malakas na puwersang naging dahilan ng pagkakabasura ng kanyang interim release. At hindi ito si Kaufman, hindi ito ang ICC, hindi ito ang batas. Ito ay ang ingay, ang matinding sigaw mula sa sarili niyang kampo. Ang paulit-ulit na panawagang, "Bring him home." Ang matapang na deklarasyong walang jurisdiksyon ng ICC at ang walang preno, walang pruweba, pero malakas na narrative na kinidnap si Duterte at bayaran ang ICC. Sa halip na maging sandigan, sila ang naging pinakamalaking ebidensya. Ebidensyang nagsasabing, huwag nang palayain dahil kapag nakauwi, hindi na siya babalik. Ito ang kwento kung paanong ang sariling hukbo, ang sariling tinig, ang sariling propaganda. Ang mismong tumapos sa pag-asang makuha ni Duterte ang pansamantalang paglaya. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga ka-edocs at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Kaya tara na. Paano naging pader ang Bring Him Home sa interim release ni Duterte? Sa mundo ng politika, may mga salitang kayang bumuo ng hukbo, ngunit may mga salita ring kayang sumira ng pagkakataon. At sa kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang panawagang Bring Him Home ay naging mabisang sigaw, pero isa ring matinding dagok sa pag-asang makuha siya ng pansamantalang kalayaan mula sa International Criminal Court. Anong ibig sabihin talaga ng Bring Him Home? Sa unang tingin, simple lang ang kahulugan, ibalik si Duterte sa Pilipinas. Protektahan siya, itago mula sa mga dayuhan, huwag hayaang dalhin sa ICC. Pero sa mas malalim na pagbasa, may tatlong mas mabigat na mensahe ang slogan na ito. 1. Pagtanggi sa jurisdiksyon ng ICC. 2. Pananaw na ang Pilipinas ang ligtas na kublihan. 3. Handang makpagbanggaan ang mga taga-suporta para pigilan ang extradition. Ito ang bumuo ng larawan sa ICC na ang anumang interim release ay haharap sa malaking panganib ng hindi pagsunod. Sa ICC, napakahalaga ng tanong na ito. Kung palalayain namin siya, babalik ba siya? Pero sa lakas ng kampanyang Bring Him Home, malinaw ang mensahe. Kung makabalik sa Pilipinas si Duterte, hindi na siya ibabalik. Ang Pilipinas, ayon sa boses ng kanyang mga taga-suporta, ay magiging lugar ng proteksyon, pagtatago, at pagsuway sa ICC. Sa batas ng ICC, kapag ang isang akusado ay may mataas na panganib na hindi muling haharap sa korte, automatikong tinatanggihan ang interim release. At ang sigaw na Bring Him Home mismo ang nagpapatunay ng panganib na iyon. Hindi lang ito personal na opinyon, isa itong kilusan. Ang kampanyang ito ay hindi nanggaling sa isang tao. Ito ay pinakalat ng mga DDS groups, inuulit ng mga dating opisyal, sinasabay sa narrative na ICC has no jurisdiction at tinatiming sa mga araw ng hearing. Sa pananaw ng ICC, ang isang akusadong may malakas na organisadong supporters ay may kakayahang pigilan ang proseso ng hustisya. Ito ay legal na tinatawag na risk of obstruction. At ito ang isa sa pinakamatinding dahilan ng pagkakabasura ng aplikasyon ni Duterte. Sa Pilipinas, may gobyerno, may pulis, may LGU, may militar, at may mga sektor na nananatiling tapat kay Duterte. Ang Bring Him Home ay hindi lang emotional plea. Ito ay pahiwatig na may kakayahan ang kanyang kampo na magkubli, magprotekta, at magtago kung kinakailangan. Para sa ICC, ito ay napakalinaw. Kung palalayain namin siya, may buong makinarya na kayang magtago sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit hindi sapat ang anumang security assurances na maaring ibigay. Ang Bring Him Home ay hindi hiwalay sa mga kasabay nitong sigaw. ICC ay bayaran. Walang jurisdiksyon. Hindi kami bound sa ICC. Kidnapping ang detensyon. Sa mata ng ICC, kapag ang isang akusado at ang kanyang political base, hindi kinikilala ang korte, inaalipusta ang legal authority at hayagang tumatangging sumunod, ibig sabihin, wala silang dahilan para magtiwala na susundin ang anumang kondisyon ng pansamantalang paglaya. At kung wala ang trust, hindi may bibigay ang release. Kung pagsasamahin ang lahat, may risk of flight dahil ang mismong kampo ay humihiling na iuwi at ilayo siya. May risk of non-appearance dahil hindi kinikilala ang ICC at ayaw bumalik. May risk of obstruction dahil may organisadong makinarya na pwedeng makialam. May risk of destabilization dahil may kakayahang magpalaganap ng propaganda o tensyon kapag sinubukan siyang ibalik sa ICC.
Sa ICC standards, kahit isa lang dito ay sapat para i-deny ang interim release. Pero kay Duterte, lahat ito ay kasalukuyan at malinaw. Sa dulo, ang sigaw na bring him home ay nagmistulang pader. Isang pader na sila mismo ang nagtayo at sila ring dahilan kung bakit nananatili sa kamay ng korte ang kanilang sinusuportahan. Sa batas na ICC, hindi sapat ang sigaw. Kinakailangan ng tiwala at ang tiwalang iyon, sila mismo ang sumira. Mga ka-edoks, ang tunay na nagpahamak sa interim release, hindi ang hukom, hindi ang abogado, kundi ang ingay ng sarili niyang hukbo. Kung tatanungin mo ang mga taga-suporta ni Duterte kung bakit hindi ipinagkaloob ng ICC ang interim release, malamang sasabihin nila na bias ang korte, bayaran ng ICC o mahina ang depensa ni Kaufman. Pero ito ang hindi nila alam o ayaw nilang aminin, sila mismo ang dahilan. Ang mismong mga DDS creators, propagandists at social media warriors na araw-araw sumisigaw ng bring him home, walang jurisdiksyon at kinidnap si Duterte, ang nagbigay sa ICC ng pinakamalakas na argumento para sabihin, hindi pwedeng palayain. Sa ICC, hindi lang dokumento at abogado ang sinusuri. Kasama rito ang public behavior, political climate at risk indicators, kabilang ang online activity. At mino-monitor nila ang ganitong klase ng propaganda. At ano ang nakita nila? Libo-libong posts na nagsasabing hindi nila isusuko si Duterte. Organisadong narrative na bring him home, ibig sabihin ilayo sa ICC. Public declarations na hindi nila kinikilala ang korte. Threat use na handa silang hadlangan ang extradition. Coordinated misinformation na naglalayong sirain ang kredibilidad ng ICC. Para sa isang international tribunal, ito ay malinaw na senyales. Kung iuwi siya, hindi na siya babalik. Mayroong makinaryang magtatago sa kanya. May intensyon at kapasidad ang supporters to obstruct justice. At kapag may ganitong risk, walang korte sa mundo, lalo na ICC ang magbibigay ng interim release. Sila ang nagdeklara, sila ang nagsigaw, sila rin ang sumira. Ito ang nakakagising na katotohanan. Habang buong lakas silang sumisigaw online na bring him home, ang hindi nila naintindihan ay bring him home. It was hindi na namin siya ibabalik. Habang ipinipilit nilang walang jurisdiksyon ng ICC, ang hindi nila nakikita ay, kung hindi namin kinikilala ang korte, hindi rin namin susundin ang kondisyon ng release. At habang nagpapakalat sila ng kwentong kinidnap si Duterte, ang hindi nila namamalayan ay may political at propagandang panganib kung palalayain siya. Sa mata ng ICC, hindi ito simpleng opinyon, ito ay real, active, organized risk. At ang risk na yan ay sapat na sapat para ibagsak ang kahit pinakamagaling na argumento ni Kaufman. Hindi sinira ng ICC ang tsansa ni Duterte. Hindi rin kinulang ang abogado. Hindi nagkulang ang batas. Ang sumira ay ang sariling hukbo, ang ingay ng DDS, ang walang preno na narrative, ang social media propaganda na akala nila ay depensa. Pero sa ICC records ay malinaw na ebidensya ng panganib. Ang tanong ngayon, hindi ba nila napagtanto na sila ang dahilan kung bakit nananatiling nakakadena ang taong ipinagtatanggol nila? Ipahayag ang iyong saloobin sa comments at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang EdOxDC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli!